Grabe po itong naging salaysay o kwento ng isang kabataang biktima ng pang-aabuso. Paparinig ko po sa inyo, pero siyempre hindi po ipapakita yung mukha nitong batang nagsalaysay ng kanilang karanasan. At alam ba ninyo, si Pangulong Marcos ay mangayak-ngayak sa kanyang nadinig dun sa bata. Pakinggan po niyo itong salaysay ng bata, kwento ng bata nang siya ay naging biktima. Mahalaga po inyong madinig ito. So in 2004, when I was 13 years old, I was trapped in a bar, guarded, forced to entertain customers and to strip dance. Wow, pinilit. NBI rescued me. After 10 years of my rescue, my perpetrators were convicted, but they are still at large today. At 11 years old, my fellow survivor, Joy, was asked to sit in front of the cameras, naked to be seen by many foreign online sex offenders who paid for her abuse. After 7 years of abuse and exploitation, Joy was rescued together with 13 other victims. It pains me to know that her community knew about the exploitation, even the barangay officials. But no one from the community reported. Wow. Thank you, President Ferdinand R. Marcos Jr., for calling for a stronger response to OSAEC. And with your leadership, we, the PSN, are hopeful of seeing justice served, survivors restored, and victims rescued. We want protection for the victims, for safe spaces, for agencies to be trauma-informed. We need justice and convictions to be served. And I am excited to see our court give faster convictions to OSIC cases. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good Mga afternoon. kaya kang Pangulo. As I was listening to the young lady, and she is a lady, I could not help but shed a tear to think, to try to have to relive the suffering that she went through. Ayan o. Halos di makapagsalita ang Pangulo sa awa. Nangihiyak-ngiyak. Are even as we here sit in this fancy hotel room, eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as she has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame, because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, let us not shorten it into a clinical term of SAEC. It is sexual abuse and exploitation of children. And I leave it to your imagination. And I would imagine in some cases your imagination cannot even begin to fathom what is done to these poor children, to our poor children. And so we must do more. We must do more. The Filipino culture, one of the most important part of the Filipino culture is family. We are known around the world for that. We are so well known for it that Filipinos are the number one caretakers of foreign children all around the world. I go and travel and meet important leaders all around the world.
And they say, and I'm talking about kings and queens and presidents and prime ministers. And they say to me, I was raised by a Filipino. My second mother is a Filipino. So ayan po, ang ini-establish ng Pangulo yung napakataas na pagkilala ng world leader sa Pilipinas. Magandang respeto. Pero ito nga, nababalitaan itong ganitong klase ng mga pang-aabuso sa kabataan. At yun, di ba, doon sa opening, nakita niyo yung opening ng Pangulo? Napagano na siya at hindi halos makapagsalita. Mangiyak-ngiyak ang Pangulo. Nung madinig niya na doon sa 13 years old na batang pinilit siya, inobliga siya mag-entertain sa isang foreigner. So talagang sa ganong edad, pinilit siya na siya nga po ay mag-entertain ng isang dayuhan. So yun yung talaga sinabi natin, child pornography, child abuse, or yung pag-aabuso sa ating mga kabataan. Thank you sa RTBM dahil sila po yung nag-cover niyang event na yan. At yung boses ng babae na isipin sinasabi ng babae mula noon hanggang ngayon, napatunayan na yung gumawa pero hindi pa rin nakukulong. Ganong katagal bago nakuha na hindi makamtan yung tunay na hustisya. So related po itong isyong ito sa ngayon na mga pinag-uusapang di umano'y paglabag sa karapatang pantao. Kaya kung yung magugunita, talagang nagseryoso ang Marcos administration, Department of Justice, Department of Interior and Local Government, at ang PNP na talagang papanagutin sa batas itong si Apollo Kibuloy. Kasi ang mga complainant dito ay mga kabataan. So, hindi talaga kukonsintihin ng Marcos administration ang ganitong klaseng mga di umano'y pang-aabuso. Itong kwento ng babae ay sa club nangyari yan sa ibang kaso, ibang issue. Pero related din ito, kaya ako nabanggit yung kay Buloy kasi ito yung pinakamainit na issue ngayon. Dahil inaamin na ng PNP na may mga bagong complainant na kanilang nahawak na ngayon laban kay Kibuloy. Inamin na yan ni Colonel Hansel Maranzan, Chief of Police ng Davao City. At inamin na rin ni Colonel Pajardo, spokesman ng PNP. Inamin din ni General Torre, General Marbil at Secretary Avalos at maging si Secretary Boying Remulla, Department of Justice, na meron talagang mga complainant na naging biktima. At dahil dyan, asahan na natin talaga hong magpupursige, itutulak talaga ng ating pamahalaang bibigyan ng hustisya ang mga di umano'y biktima ng mga kabataan. Kung sino man sila, hindi lang Kibuloy, kung sino man ang nasa likod ng mga pang-aabuso sa kabataan, pananagutin po sa ilalim ng Marcos administration. Kaya ko pinakita yan, atin pong hikayatin ang lahat ng mga naging biktima. Kung meron kayong alam, lumabas na po kayo. Ito na yung tamang panahon at tamang administrasyong magbibigay sa inyo ng katarungan. Nakita niyo yung speech ng Pangulo bago siya nagtuloy-tuloy, na mangiyak-ngiyak siya, nadala siya, naawa siya doon sa ganong 13 years old na pinilit mag-entertain sa isang club, sa isang foreigner. Ganong kalupit. At marami pa. Alam ng Pangulo na merong ganyan. Nakakalungkot. Ang taas-taas nga daw po ng respeto ng international community sa mga Pilipino kung gaano pahalagahan ang buhay at mga kabataan. Pero lumalabas ang ganitong mga balita na meron pa rin na binibiktima na kung sino-sino dyan. Kaya mananagot talaga kayo. Please like nitong video ito. I-forward po ninyo sa inyong mga kaibigan at kakilala sa buong mundo para makarating ang istoryang ganito na meron ng tamang gobyerno under President Marcos na handang magbigay ng suporta at paghanap ng katarungan sa matagal na mga panahong nangyayari or bago ang kabataan ay nagiging biktima
Please like ng video.